Dalawang araw na lang, 2025 na. Sa paniniwala nating mga Pinoy, mainam kung may handang 13 bilog na prutas na pampaswerte sa New Year. Pero magkano ba ang bentahan niyan ngayon? Para po sa update, magbabalita mula sa Quezon City ang ating mobile journal na si Francis Orsio. Francis? Yes, Angela, nandito nga ako ngayon sa Novaliches Susano Market sa Quezon City. At ngayong alas 12 ng tanghali at mula pa kailangang umaga nakikita natin yung tuloy-tuloy na pagdagsa ng mga mamimili para bumili nga ng prutas isang araw bago ang medianoche. Dahil ang paniniwala nga natin, itong mga bilog-bilog na prutas ay pampaswerte sa pagsalubong sa 2025. At sa ngayon, marami pa dito mga prutas ang stable pa rin yung presyo. Halimbawa na lang yung presyo ng Fuji apple na maliit na nasa 15 kada piraso. Ang Fuji apple na malaki ay nasa 30 to 40 pesos per piece. Ang green apple na nasa 35 to 40 pesos per piece. Yung pongka naman na 15 pesos per piece. Orange na nasa 35 to 40 pesos per piece. Yung kiat-kiat na 140 pesos naman per kilo. Peras na 35 to 40 pesos per piece. Dalandan na nasa 60 per kilo. Pinya na 60 to 150 pesos per piece. Chico na naglalaro sa 230 hanggang 230 per kilo. Ang mangga naman nasa 150 pataas yan per kilo. Yung kiwi nasa 3 piraso per 100 pesos. Yung suha nasa 50 to 100 piece. Depende rin yan sa laki. Ang pakwan na nasa 80 to 150 pesos per kilo or per piece. Melon na 100 per kilo. Longga na nasa 280 to 300 kilo. Ganon din yung presyo ng ubas, Angela. Alam ko, Francis, kanina ka pang umaga dyan, ano? Base sa iyong pagbabantay dyan, ano-ano ba yung mga prutas sa pinakamabili? Angela, yung talagang mga bilog-bilog na prutas yung pinakamabili dito. Halimbawa, yung mga nabanggit nating kiat-kiat, yung orange, pongkan, mga Fuji apples or red apples. Kasi yan talaga yung mga inilalagay at pinang-display ng mga mamimili sa kanilang mesa para mas maganda yung arrangement. Kasi nga, yan talaga yung mga bilog-bilog na prutas. Pero bukod dyan, meron din dito yung ilan pa sa mga binibili. Halimbawa din yung mga melon, pakwan, yung mga mas malalaking bilog na prutas na inilalagay at pinang-display nga rin, Angela, sa kanilang mga mesa. Francis, sa mga tight ang budget, ano bang option na ang meron sila? Angela, ang diskarte kasi dito ng mga mamimili, yung patingi-tingi nilang pagbili ng mga prutas. Halimbawa nga, marami dito yung mga per piece. So hindi sila bumibili ng per kilo, yung kada piraso na lang ng prutas. Kasi nga, yung katwiran naman ng iba, pang-display naman daw yan. So oontean na lang nila yung bibilhin nila kasi imbes na masayang, kaya kakaunti lang yung mga binibili nila. Pero may iba naman na yung diskarte nila mas maramihan naman kasi nga for consumption din yung prutas na kanilang binibili, hindi lang pang display kasi pwede naman daw nila makain ito. Kaya yung ibang diskarte din nila, yung binibili nila mga hindi pa ganun kahinog para mas tumagal yung prutas sa kanilang tahanan, Angela. Oo, Francis, lastly, para mas malinaw tayo, meron bang posibilidad na tumaas yung presyo ng mga prutas na to bukas sa mismong medianoche? Angela, sa ngayon stable yung presyo pero sa inaasahan nating pagdagsa ng mga mamimili hanggang mamayang hapon at gabi. At syempre bukas din ang umaga sa mismong araw ng December 31 o yung medianoche nga, asahan natin na mababawasan palalo yung supply ng mga prutas dito sa Susano Market sa Novaliches, Quezon City. At ang sabi ng mga ilang tendera dito, posibleng tumaas pa yung presyo ng mga prutas bukas ng umaga. Pero pag sapot ng hapon at gabi, dahil ubusan na yung mga prutas, posibleng magkaroon ng bagsakan ng presyo ng mga prutas dito para nga mapaubos at maibenta pa bago ang bagong taon, Angela. Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Francis Orsio.